Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang pagbasa sa pelikula gamit ang perspektibo ng feminism. No? Maraming approaches pagdating sa gender criticism in film. Merong queer approaches, may lesbian, may gay. Pero particularly today, ang napili kong i-share ay tungkol sa feminist film criticism. No? Okay, so siguro just to be clear now of what I'm gonna talk about. So unang-una, i-introduce ko yung konsepto ng feminist film criticism. Pangalawa, ano ba yung mga approaches kung gagamit tayo ng feminist film criticism sa pagbasa ng pelikula? At pangatlo, magbibigay ako ng samples no kung paano i-apply yung film feminist approach sa kritisismo no gamit yung mga local genres natin no. So this one I hope I can hear your opinions no and ideas about this, especially kung kayo mahilig manood ng pelikulang Pilipino no, whether that's mainstream or independent. I hope to hear some of your ideas about this particular approach to criticism. Okay, magsimula tayo sa pinaka-basic. Ano ba ang feminist film criticism? So, may dalawa siyang importanteng word. Feminism, no? So, kailangan alam muna natin anong ibig sabihin yan at paano natin siya ilalapat pagdating sa pagbabasa ng pelikula. And to start, let's first define the terms. Okay. Yan. So, ang feminism is such a misunderstood word. It's a popular word. It's a word that has been used, misused. So importante sigurong magkaroon tayo ng understanding muna, no? Ano ba yung feminism? At pagkatapos ay kung itong approach na gagamitin natin, paano natin siya ilalapat. Okay. So, ang pinaka-basic na definition ng feminism is actually it's the belief that there's justice and equality regardless of gender. No? So, sometimes feminists no, and feminism gets a bad rep precisely because ang akala nila ay ang pinaglalaban ng feminism ay mas stronger, powerful ang babae. Pero sa totoong at natitreaten yung mga lalaki dito, no? Pero sa totoo lang, and I'm sure you also already know this, feminism benefits both male and female. And also at the same time, it also puts the focus on other gender minorities, no, such as the LGBTQIA+ community. Okay, so ang pinaka-basic belief ng feminism ay dapat may justice at equality para sa lahat. That's really it. No? And then if we're gonna look at it from a purely parang women perspective, no, sabi ni Esther Iverem, it's a perspective that is intersectional and post-colonial. So it's very important for us, no, especially sa Pilipinas because we are a post-colonial nation. And when we talk about feminism in the Philippines, it's not white feminism. It's a feminist that's really intersectional, meaning status natin no bilang isang third world economy, ang ating mahabang history pagdating sa colonization no ng Espanyol, ng Amerikano, ng Japan, no, even though it's a very short time but it's also a brutal one, no. And then bahagi din doon yung iba-ibang regions natin, no. So when we also talk about feminism, hindi lang siya feminism ng Maynila or ng sentro, kung hindi dapat sana feminism din siya ng nasa laylayan, no. So yon. Sabi nga ni Lenny, di ba, kailangan itaas natin or iangat natin yung mga nasa laylayan. So komplikado ang word na feminism, especially for our country, no, with really long history of oppression, no, and colonization. Okay. So ngayon, yes. Nabanggit mo yung post-colonial, no? Baka yes, familiar yung students. What do you mean by post-colonial? By post-colonial.
Okay, so maganda rin tanong ni Seymour, no? So ano nga bang ibig sabihin ng post-colonial? Kasi kadikit din natin siya supposedly, no? Ang ibig sabihin ng post-colonial ay experiences ng mga bansang na kolonisado, no? Na kung saan yung mga experiences na yon ay na inilalabas sa kultura ay uh, ginagawa natin ng paraan, no, para maging kwento natin. Post-colonialism has many strands, it has many approaches, no? But if I'm going to explain it in a very simple manner, it's really how our experiences as a formerly colonized country, no, how we are grappling with it, how we are articulating it in our cultural texts. So when we talk about cultural texts, these are our literature, our movies, our TV shows, our poetry, our painting, our visual arts. No? So yun yung paano natin ginagrapple ang ating experiences na ito, at also at the same time, paano natin sineshape ang ating identity, no? Bilang isang bansa na may ganito kalalim na history ng abuse and oppression. Okay, so yun yung ibig sabihin natin ng post-colonization. No? So alam to ni Seymour, no? Kasi ako naman pag magtatalk ng Darna, yun naman yung ginagamit kong approach, no? Yung post-colonialism. Okay, so sana ay medyo clear, no? Or naintindihan natin ito. Okay, balik ko lang. So, tapos na tayo dun sa definition ng feminism and then a little bit of post-colonial, no? Ano naman ang ibig sabihin ng feminist film criticism? Ang pinaka-basic ay sinabi ni Nell Minogue, na sinabi niya na it's always making sure, no, that women's voices, stories, and perspectives are reflected in every aspect of film, no? And ibig sabihin from conceptualization to the actual script writing, to how it's being produced, to the people behind it, and how it's being shown. Okay, so kasama din yung post-production, etc. No, kung gusto naman natin ng mas specific kung ibig sabihin ng feminist film criticism, ito ay binigay ni Haddadi, no, na maganda rin kasi galing ito sa isang post-colonial feminist author. So sabi niya, it's an advocacy for gender equality, no, that dismantles the patriarchal system that is often sexist, racist, and classist. So ito yung intersectional. Pag tayo ay nag-analyze ng intersectional, sinasama natin hindi lamang yung usapin ng sex or ng gender, kung hindi pati ng ethnicity at pati yung economic class, no? Kasi hindi mo matatawag na feminist lang pag ang may concern lamang ay elitistang mga babae, no? So kailangan makita mo rin yung concern ng mga mahihirap na babae. Okay? And this is an approach in cinema, no, as an institution. So now you're looking at cinema as an institution that reflects the politics and viewpoints of film creators. So in recent times, very important na sa debate ng feminist film criticism yung who are making these movies. Okay, so for the longest time kasi, ang mas preoccupation ng mga tao pagdating sa analysis na isang pelikula nagagamitan mo ng feminism ay yung images nila or representation. Pero ngayon tinitingnan na rin na, okay, sino yung nasa likod ng mga ito, no? And then bahagi nito, yun nga, paano ba ang babae at lalaki ay nare-represent sa pelikula, no? And how their stories unfold, and how all of these things comes together in film, no? So paano mo ginagamit yung kwento, paano mo ginagamit yung camera shots, paano ka nag-i-edit. Yan. So lahat ng yan ay bahagi ng feminist film criticism. Kung gagawa nga rin kayo ng pelikula, kailangan medyo aware tayo, no, how we are representing women in our stories, no. At mamaya dadaanan natin yon. Hopefully maganda yung tanong niya na kapag ba yung babae pinatay niya yung asawa niya, ay pagbaligtad ba yon sa isang napakasikip na lipunan, no? Depende din yan, no? So sa unang tingin, pwedeng oo, pero pwede ring hindi. Kasi anong ibig sabihin nun? Doon ba sa kwento may support system yung babae? At kung wala,
understandable na mapupush siya dun sa edge, no? Pero bakit wala rin siyang support system? That's also very important, no? At ano rin yung danger ng ang nafo-focus natin ay yung spectacle ng violence, no, over, let's say, more ano ba, more hindi punitive way of doing things, no? So maybe we can also take a look at that later when we talk about the various genres of films and how they have represented women, no, for the longest time. Yeah. So anyway, ayan. So saan ba nagsimula ang feminist film criticism? Bakit meron tayo nito? At ano yung mga approaches niya, no? So ang feminist film criticism ay galing sa psychoanalysis, no, ni Jacques Lacan at sa ideological criticism. So mamaya medyo explain ko siya ng konti, no? So hindi ko sure kung yun nga, kung psychology, kung may psychology course kayo, no? Pero sa psychology, pinag-uusapan usually yung work ni Jacques Lacan on psychoanalysis, no, and the theory of mirror stage development. So dito, pag i-apply mo siya sa pelikula, paano ang pelikula ay nag-a-arouse ng desire? The desire is really not just sexual in nature, no, but there's also desire inherent with violence. For example, no. So bakit ang mga rated 18 sa atin ay either sex or violence? So because those two things, according to Jacques Lacan, they are the ones that arouses the desire in the audiences, no? So yun. So yun yung psychoanalysis, no? And then it's also largely influenced by ideological criticism, no? Or how women are portrayed. And ideological criticism can be traced to Marxists, theorists, no? Specifically si Althusser at si Gramsci, no? So si Althusser siya yung may teorya ng ideology. Yung ideology daw ay set of beliefs and ideas, no, that has been repeated so many times that we forget to question them and we accept them as truths when in fact we can actually deconstruct them, no. So yun yung impluwensya ng feminist film criticism, from psychoanalysis in terms of desire and ideological criticism in terms of women's portrayal. Okay. Kung kayo ay mag-aaral o magbabasa ng pelikula or manonood ng pelikula at gusto niyo gamiting lente ang feminist film criticism, may tatlo kayong paraan, no, paano ito i-approach, no. So ang pinakauna, at ito yung pinaka-common at pinaka-basic, but nevertheless it's still very important, no, ay yung pagtingin sa ano ba ang representation ng mga babae sa pelikula. Okay? So that's the initial entry into the notion of using feminism as a way to critique a movie, no? So ano ba yung tinitingnan kapag pinag-uusapan natin ay yung images ng mga babae sa pelikula at paano sila nire-represent, no? Ang assumption dito ay ang industriya ng pelikula has largely remained male-dominated, no? And that these images were largely a product of the male psyche, no? Kasunod nito, hindi nangangahulugan din, no? At mamaya, doon sa second point ko ay mas applicable ito, hindi nangangahulugan din na porke babae ang direktor ay feminist na ang kanyang ginagawang pelikula, no? So importante din 'yon. So generally, when we talk about the images of women in film, we're basically looking at the industry as a male-dominated one, and that they have largely shaped, no, the kind of women that we're seeing on the screen. Okay, so the main idea of this approach is that women are essentially visual and erotic objects, no? Kaya siguro yung tanong kanina ni Seymour, kung pinatay ng babae yung lalaki, paano siya frame ng camera is a very important question to ask, no? Ginawa bang erotic at desirable ang violence? Because pwede yon, no? And that's why we feel
largely excited when we watch action movies kasi yun talaga yun ina-arouse na yung ating feelings and emotions no. Yun. So ngayon again going back to this no. So ang main idea nito ay ang babae gamit ang camera shots at gamit ang anatomy ay ginagawang subject ng male gaze. No, kung gusto niyo pang magbasa ng male gaze, pwede niyo hanapin yung pinakaunang babaeng nag-aral sa kanya. May criticisms naman about it na, pero isa itong canon pagdating sa feminist criticism na gamit yung psychoanalysis ni Jacques Lacan, no? Yung work ni Laura Mulvey, no, yung visual pleasure. In-explain niya doon kung paano ang camera ay nakaposition bilang isang makalalaking pagtingin. Okay, so very, very interesting read, no? So a woman is idealized in this, but because she's idealized, nawawala rin siya sa frame, no? Dahil wala siya nung follows. Mamaya i-explain ko to pagdating sa action films, lalo na sa action films. Okay. So katulad ng sinabi ko, paano siya ginagawa sa pelikula? Usually, when women are reduced to body parts, very important ito when we look at sex movies, no, or porn, for example. How are women's bodies being shown? They are usually focused only on either the boobs or the buttocks or the legs. Okay, so kailangan careful tayo, no, sa kung kayo gagawa ng pelikula and you really wanted to be hindi mo naman kailangan automatically na feminist ako to do this, no, but like just to respect, no, the kind of filmmaking and not to fall into the usual stereotypes. Then you have to be very conscious about how you frame a woman's body and how you use camera shots to frame them, no. So pag sex film, makikita mo yung mabagal na hagod ng camera, no? So, legs, pataas sa puwet, sa korte ng likod, yan. Ibig sabihin, ano yon? Male gaze yung camera na yon. Okay, so kailangan ma-conscious tayo sa gano'n, no? As future filmmakers siguro, no? Or content creators, di ba? And then in terms of stories, again, very important point, when we look at representations of women in film, tingnan ninyo kung sino yung nagdadrive ng action. No? At kung typically lalaki yon, ibig sabihin, nauuwi lagi ang babae bilang passive receiver lamang nung flow ng kwento. Okay, so ibig sabihin, walang control yung babae sa kwento. Nadadala lamang siya ng agos ng lalaki. Kasi yung lalaki ang kwento, hindi yung babae. Okay, so I think also going back to Seymour's question kanina, no, it's a very important question to ask, di ba? Sino yung nagdadrive ng kwento? Okay. Yeah. And then there are two more approaches, no, that you can look into. One is the notion of feminist filmmaking. Ito naman, ang titingnan ninyo, sino yung mga nasa likod ng pelikula. Kanina binanggit ko na hindi necessary na babae siya ay babae na ang kanyang ay feminist na siya, no? So hindi rin yung totoo all the time. Okay. Pero pwede niyong tingnan din sino ang babae ba ay ang editor ba ay babae, ang cinematographer ba ay babae, ang writer ba ay babae, and how they are creating characters, no? And you can also actually compare how they are creating characters as opposed to how male directors or male scriptwriters would create female characters. It's very important. Ginawa ko example tong the Hawkeye Initiative, no? Kasi alam niyo naman ang comic books is largely a very patriarchal form of a very patriarchal medium, no? But it's only in recent years na bumubukas sila, no, to accommodate more women writers, no. So nakakatawa to kasi totoo tong initiative na ginawa ng mga fans, no. Kasi inis na sila sa kung paano ang mga babaeng superhero ay dinodrawing ng mga lalaking illustrators, no. Imaginein mo si Spider-Woman. Ganyan ang drawing sa kanya.
walang totoong babaeng kayang mag-post ng ganyan. No, because that's so hard, no? So parang ang ginawa ng mga fans, parang sige, gagamitin namin si Hawkeye at gagayahin niya lahat ng post ng mga babae para makita ninyo kung gaano ka ridiculous at ka stupid yung illustrations ninyo ng female superheroes. No, so yan yung ginawa nila. So marami to series siya. So nakakatuwa kung gusto niyo i-check din, no? Or if you're familiar with like comic books, then alam niyo na to siguro. Yeah. And then the third approach or the third element of feminist film criticism is actually looking at it, no, as an industry and a practice, no, looking at film reviewing as an industry and practice. In recent years, especially in Hollywood, tumataas na yung interest dito sa pangatlong element na ito. Kasi kahit pa paano, may mga studies na on images of women in films, kahit pa paano may konting strides na sa pagkakaroon ng maraming ng mga babae, no, behind the scenes. Pero for the longest time, napapabayaan yung industriya ng kritisismo at review, no? Hindi ito masyadong nasisilip. Pero ngayon, a lot of women are now calling out yung industriya ng criticism, no, and how it has largely remained an all-male industry, no? So I think people like Elizabeth Banks, Carey Mulligan, and Brie Larson, no? Lalo na si Brie Larson, kaya inaawa siya ng mga Marvel fanboys. Kasi talagang during her press for Captain Marvel, for example, she was really saying, kailangan mas dumami ata yung mga babaeng nagko-cover or nagko-cover ng mga superhero press, mga press cons. Tapos, kailangan tingnan din kung paano nire-review, no? Yung mga pelikula na babae ang bida, tapos ang nagre-review sa kanila ay mga lalaki, no? Kasi may differences din talaga. And actually this has caused me to also reflect, no, dito sa Philippines, no, pagdating sa sino nga ba yung majority ng ating film critics, no? And are these film critics also taking note of how women are being portrayed in our movies and in our television programs? Because that's also a very interesting and important part of the conversation. Okay. So yun. Hindi ko alam, sino yung mga medyo okay na mga babae, ay sino yung mga babaeng film reviewers? Nag-iisip ako kanina, sabi ko parang walang masyadong prominent, no? Yon, so ayun, importante siyang pag-usapan din. Okay. So, bilang kayo ay gagawa ng mas video related, no? So pupunta tayo doon sa bakit siya importanteng tingnan. Yan si Stephen, pero ano nga no, yung mas prominent pa din are usually mga parang pag nagtanong ka sino yung mga lalaki at babaeng reviewers, ako personally parang mas mauuna kong maaalala yung mga lalaking reviewers kesa sa babae. Tapos na-realize ko, nga, medyo skewed pa rin yung reviewers, no, film reviewers pagdating sa babae, lalaki. At kita nyo rin yan, di ba? Just recently, yung issue ng Canon, di ba? Like, yung kanilang ambassadors ay puro lalaki na parang wala bang maraming babaeng photographers na magaling, so ibig bang sabihin ng lalaki lang yung ayun. So those are things that actually we kind of take for granted, no? Pero yun nga, meron siyang implication sa bagitin ko lang, Mambi. Yes. Every Sunday, no, merong Cine Sundays, no, sina Direk Dan Villegas. Tapos naging topic na last year, no, September yata or August, yung film critic. Tapos uulitin ulit this month, no. Last year, ang imbitado na film critics ay si Richard Bolisay, si Og, si Ogs Cruz, si Sir Wango Galiaga, si Philbert D,
Tsaka di ba? from Ateneo, si Emil Hofileña. No? Okay. From that lineup, walang babae. Yeah, oo nga. Oo nga, yeah. Yung buwan, uulitin uli nila same topic, no, the film critic, and I'm hoping, no, na after a year sana medyo mulat na yung Cine Sundays. Ayun. So, yun. Ang ganda ng example na yun, di ba? So, yun nga. Ang mga naimbitang film critics ay usually men, no? Di naman natin sinasabing masama yun. But like, ang mundo, kalahati niyan ay babae. So, bakit parang nawawala tayo minsan sa picture? So, yun lang naman yun. No? So, I think it's that kind of perspective also has to be challenged, no? And we always have to do better. So, parang ganun lang naman yun. Okay. So yun, hindi yan masyado pang nasisilip din, no, yung industriya ng review sa Pilipinas. At kahit naman sa ibang bansa nagsisimula pa lang din siyang tingnan. Okay, so pupunta tayo doon ngayon sa paano ba ano nga bang estado, no, ng imahe ng babae sa mga pelikula, kasi mas ito naman yung mas magiging focus siguro ninyo, no, because yun nga, you're building towards like becoming content creators in the future, no. Sa Hollywood, medyo popular yung mga ganitong klaseng pop culture test, no. So na may kinalaman sa mga babae sa pelikula, no. So mamaya pag-usapan natin bakit umabot na kailangan may ganito pa sa Hollywood, no, pagdating sa usapin ng mga babae. Okay. So noong 1985, may cartoonist, no, si Alice Bechdel saka si Liz Wallace, na jokingly sa isang comic book na sinusulat nila, nagkaroon ng conversation doon yung dalawang lesbians, no, na pupunta sa sinehan, tapos parang ayaw na niyang manood ng sine kasi walang mga babae sa mga pelikulang gusto nilang panoorin, no. So parang jokingly nagkaroon ng Bechdel-Wallace test, no. But hanggang ngayon ginagamit pa rin ito just to like be a baseline, just to get baseline data on movies, no. So ano ba yung Bechdel-Wallace test? So sa mga nakarinig niya, baka familiar na kayo rito, pero doon sa mga hindi pa, ganito lang kasimple yung kanyang requirement, no? It has to have at least 2 women in it who talk to each other about something besides a man. So can you just imagine, no, 1985, umabot na siguro sila dun sa point na bakit ganito yung mga napapanood namin mga pelikula? Parang wala na siyang babae, o kung may babae man, parang puro lalaking pinag-uusapan nila, no? So gano'n. Okay, so this is like one of the most popular pop culture tests to gauge female representation, no, or the number of women on screen in movies, no. This one is an example of how they use the Bechdel test, no, the Bechdel-Wallace test. So naglagay sila ng mga pwede kang manood ng mga pelikula, tapos tingnan mo kung yung may at least dalawa man lang na female characters doon na nag-uusap ng ibang bagay na walang kinalaman sa lalaki. Okay. So pag tinignan ninyo, I mean, Up is a beloved movie, no, but like it really failed the most basic test on female representation, 'di ba? So 'yun. The same time na the Fast and the Furious is also, well, at least yung first kasi syempre nag-evolve naman yung Fast and the Furious. Generally may maraming babae, pero mukhang hindi pumasa kasi baka yung conversation nila usually revolves around men. Okay, so ganun. Shawshank Redemption is also a well-loved movie, but siguro because it's set in a men's prison, baka kaya walang babae, no? So, but anyway, makikita ninyo, very basic, pero makikita nyo agad na there are a lot of movies where women are largely absent. Okay. Hindi ko alam kaya nyo pang magbigay ng ibang examples kung may naaalala kayong mga ganitong pelikula. Syempre, ang talagang winner dyan o pumasa ay
One of my favorites, of course, yung Mad Max na Fury Road. And then a lot of people, Hunger Games, no, love this movie. And then of course, Silence of the Lambs, no. Pero syempre, may komplikasyon ng Silence of the Lambs. Pag ginamitan mo siya ng psychoanalysis, medyo, kahit po mo siya sa Bechdel, ano siya, nag-operate yung pelikula gamit yung manipulation ng lalaki sa babae. So, yun. Ma'am The B? Bechdel, yes. Yeah. Na-encounter ko na tong Bechdel test sa isa sa mga essay tactic, no? Nung pinag-aralan nila yung Four Sisters yata? Four Sisters ba? Oh, yeah. Heading, no? Parang sabi nila, hindi naman siya reliable. Yes. Hindi nga. That's true. For feminism, no? So, Yes. pero yon, no? Madalas tong na-encounter, no? Sa Yes. ng how feminist a film is, no? So, Yan. siguro to dun sa group na nag-pitch nung image ng mothers in recent Filipino films para sa kanilang video essay. I hope nandito yung isa sa group, isang member, no? Wala yung tatlo. Okay. Pero tama siya, yun na yung next kong sasabihin. Tama si Seymour na sinabi niya na hindi ito super accurate, no? Kasi katulad na in-explain ko nga kanina, halimbawa yung Silence of the Lambs, mas yung undercurrent ng pelikula ay terrorizing ng mga babae, no? Pero pumasya sa Bechdel. Okay, so it's really something na parang it's something that started out as a joke, but then it was taken seriously precisely because it showed, no, the dismal attention being given by Hollywood to female characters, no. So kung gusto mo lang ng super basic, no, na i-evaluate yung pelikula, pwede mo itong gamitin. But generally, hindi ito accurate way to sense whether a movie is a feminist one, no. Okay, so may mga nag-react. So, and precisely that yung sinabi kanina ni Seymour na hindi naman porke nga may dalawa kang female characters na nag-usap ng isang topic, no, na walang kinalaman yung lalaki ay feminist na ito, no. Hindi yun exclusive, hindi yun given, no. So may mga Tumblr users, no, na super favorite nila yung character ni Mako Mori, no. Sabi nila kasi itong, alam niyo kung saan pelikula tong si Mako Mori? May mga ano ba dito, fan ni ano? Saang pelikula tong si Mako Mori? Ako no idea, first time ko siyang na-encounter. Narinig. Luigi, sabi niya Pacific Rim daw. Yes, Pacific Rim. Ayan. So tama, no? So yung Pacific Rim ay oh my God. Syempre yung name ng creator ay nakalimutan ko na. Pan's Labyrinth, Seymour. Siya yung unang director. Toro. Ayan. Toro. So siya yung gumawa ng unang Pacific Rim. Yung pelikula kasi na Pacific Rim, hindi siya pumasa sa Bechdel test. So parang hindi kinaya ng ibang fans na bakit hindi siya pumasa. Nandun si Mako Mori, no, who is like considered as a really good female character, no. So parang sabi nila hindi enough yung Bechdel test, no, to talk about like women's images and representations in movies, no. So parang again, jokingly, they created the Mako Mori test, and this Mako Mori test basically talks about or deviates from the Bechdel-Wallace test in the sense na ang criteria niya ay may isang female character na meron siyang independent plot arc, no? Ibig sabihin tumatakbo yung pelikula na hindi siya nakadikit dun sa kwento ng male character, no? And that the character or her arc, yun nga, does not exist to support, no, the story of the male character, no. So sinabi nila na siya yung na si Mako Mori yung kahit na iisa lang ang parang relevant character na babae sa unang Pacific Rim, pero hindi nangangahulugan na hindi feminist yung character, no. Pero
ang criticism naman dito is a single woman, no matter how good her story is not enough, no. It will never be enough to say that women are being represented well in movies, no. And then I came across this test, no. Itong test na ito ay largely inspired by Bechdel-Wallace test, no. I encountered the book entitled the most important, well, paraphrasing, no, kasi hindi ko maalala yung totoong title. The most important things in life you'll learn in 80s movies, parang ganon. So it's written by Hadley Freeman. At doon sa book na yon, meron siya talagang article na sinulat about feminist movies, no. And in that article, she talked about the Magnolia Test, no. At ano ba tong Magnolia Test? It's actually based on a 1989 film called The Steel Magnolias, no. So Steel Magnolias, ito yung poster niya, pinalabas ng 1989. It starred a largely female cast, no. At base dito sa pelikulang ito, sabi ni Hadley Friedman, sabi niya, this is something that really this is what makes a movie a distinctly feminist one, no. Hindi naman kailangan yung pelikula ay nagrarally ka para or nag-uusap tayo ng sobrang issue na social political, no, for it to be called a feminist film. It can be actually a melodrama, no, but it really talks about the relationship between women, no, and their support system, and they talk to each other about things that they really care about, no. And these are not just things like family, and these are not just things like having kids or children, no. So yon. Oh yeah, exactly yan. That's it. So it's a really interesting book, no. At kasi ako ay mahilig sa 80s movies, no. So this is a book that really appealed to me a lot, no. And one interesting finding of that book is actually how we've become more conservative when it comes to representing taboo topics, no. Na hindi lang babae kundi lalaki, no. Kasama din yung lalaki. Kasama na doon yung 80s, ang tapang pa nila to talk about abortion, to talk about the porn industry, to talk about a very different lifestyle, no. But in recent times, nawawala yung ganon sa ating mga pelikula. So it's a very interesting book also, no. Yeah. So itong Magnolia Test, parang naisip ko na magandang itanong natin sa ating mga sarili, no, if we will be making movies, no, that takes into consideration women's issues and concerns, no. And we are going to go into it per genre in a little while. Pero yan, tandaan natin yan. At mamaya balikan natin, may ganyan ba tayong pelikula sa Pilipinas? Or baka mas importanteng tanong, baka naman meron na talaga tayong ganyan, pero natatabunan siya ng mga iba pang mga bagay, no? At hindi natin na-realize or na-appreciate na ganun pala, na nakakagawa na pala talaga tayo ng mga feminist movies. No? But sometimes we do tend to take things for granted also. Okay. So, bakit ba yung Hollywood ay sobrang obsessed sa mga metrics, no, sa popular culture metrics, no? Because they largely have a very big women problem, no, both in the screen and outside of the screen, no. So this is, hindi pa kasi lumalabas yung bagong data nila, no, but this is a regular research being published by Dr. Lawson, no, of how female characters have evolved, no, in mostly top grossing movies, no. So in their 2019 findings, ito yung estado ng mga babae. So kanina pinag-uusapan natin ano ba yung mga approaches
sa pag-aaral ng feminism. Ang pinakauna doon yung images ng babae. So ito yung typical na image ng babae sa mga pelikula noong 2019, no? So parang nakadikit pa rin sa sa babae yung kanilang marital status as opposed to the men. Yung mga lalaking characters, mas alam mo kung ano yung trabaho nila kaysa sa mga babae. Or baka generally, ang mga babae remains to be a housewife, no? And then, pagdating sa pag-analyze ng anong space nakadikit ang babae at lalaki, yung lalaki nakadikit pa rin siya sa public space, no? Ibig sabihin sa workplace. Tapos ang babae nakadikit pa rin siya sa private space. Ibig sabihin sa bahay. Okay, so those are very, very parang ano siya yung hindi mo na mapapansin, pero kapag ka pinagsama-sama mo ng madami, doon mo makikita na, oo nga, bakit gano'n? Okay. Then, yes, go. Kasi meron dalawang groups dito na sa tingin ko feminist, no, film criticism, no, yung tatakbuhin ng kanilang video essay. Mm-hmm. Would you recommend na the start of their video essay i-explain nila yung test or yung approach? Pwede. Yeah. Pwede, oo. Or bira lang ng bira na dumiretso na kaagad sa ito. Baka maganda nang i-explain para lang may context kung saan sila nang gagaling. Oo, baka makatulong, no? Yun. So, ayun, ito, pag binalikan din natin to, sa genre, mas marami pa ring lalaki na associated with action movies as opposed to women. Hindi naman natin pwedeng sabihin na lalaki lang ang pwedeng lumaban, no? So, I mean, lalo na ngayon, no, pagkatapos manalo ni Heidi Lee, parang hindi na siya basta-basta masasabi ng mga tao, di ba? Especially about masculinity, no? Science fiction, yun. Typically, science fiction, sobrang baba ng mga babae sa science fiction na sila yung bida. Okay? Kaya kahit pa paano, medyo konting revolutionary, for example, yung Gravity ni Sandra Bullock, precisely because babae siyang bida doon, no, na sci-fi, diba? Kasi nga ang mga babae hindi siya sa sci-fi, na madalas siya yung nasa horror at madalas siya yung hinahabol at tinatakot sa horror movies, diba? Or typically they are in dramas, no. Yeah. And then pag ang pinag-usapan naman natin ay yung pangalawang elemento, which is like how many women are doing the movies, how many women are writing the movies. So makikita ninyo sobrang laki ng disparity, no? Pagdating sa directors, although syempre dumadami habang tumatagal, pero still in 2018, 'di ba? 80% are still occupied by men, no, as opposed to 20% ng babae, 'di ba? Tapos pag tinignan ninyo ang cinematographers, kaya mapapansin ninyo bakit largely ang framing ng mga babae ay hindi nagbabago. Actually, maganda din itong pag-aralan, ha. Walang technical, wala pa kasi tumitingin ng technical, no, pero sobrang ganda nitong pag-aralan, no. Hindi nagbabago largely ang the way women are framed in movies, no. Kasi pag pinansin niyo rin, yung cinematographers, hindi siya nawawala sa parang kung percentage siya. 4%. So, ibig sabihin sobrang konti ng babae yung DOP sa Hollywood, no. Ang medyo dumadami yung producers. May konti, actually yung director nga, pababa pataas, no. Pero kita ninyo, importante ang mga bagay na ito kasi at least according sa study nila, ha, women are written better. Women characters are written better if there are women behind the scenes. Okay? Yun yung parang major conclusion nila, no, about this data, no, na pag mas marami kang babae na nasa behind the scenes, mas malaki yung chance ang mas maganda yung characterization ng mga babae, no. Halimbawa, ito bagong kwento to, yung kung napanood niyo yung Black Widow, may eksena doon na
sabi sorry, hindi naman to spoiler. May isang eksena doon na tinanong ni Red Guardian si Yelena, bakit mainit yung ulo niya? So, typical to ha. Ang nagsulat nito, lalaki kasi. Ang sabi nung script o ang sabi nung dialogue is, bakit ang init ang ulo mo? Meron ka na naman ba? 'Di ba? We don't find that harmful, no? Pero ang inis na inis doon yung director, si Kate Shortland, no, babae. Inis na inis doon, gusto niya yung patanggal, no? Kasi nga yung notion na, baka kaya ka lang ba nababatrip kasi meron ka? Hindi ganoon, no? So ang ginawa niya, hindi niya inalis, pero hinayaan niyang sumagot si Yelena Belova, si Florence Pugh, no? At ang sagot ni Florence Pugh ay napakaganda kasi nakatahi ito talaga sa kwento ng Black Widow. Sinabi niya talaga na kung ikaw ba naman tanggalan ka ng matres para gawin kang killing machine ng mga lalaking gustong kontrolin ang destiny mo bilang babae, hindi ba iinit yung ulo mo? Ang galing nun, sobrang galing nun. So galing sa isang very sexist dialogue written by a male writer na sinagot ng babae, no, naggaling sa perspektibo ng babae. So yun yung mapapansin niyo, maliliit na bagay pero malaki ang ibig sabihin, no, kapag mas maraming babae ang nagtatrabaho, na hopefully ay medyo aware, no, kasi again, inuulit ko, hindi porke babae ka ay feminist ka. So ganun din naman yun, no? Hindi rin naman lahat ng lalaki ay hindi feminist, no? So kailangan lagi lang klaruhin yung bagay na yun. Okay. For point So, out, yes. Ma'am B. Kasi napansin ko nga yun, no? Napansin ko yun na sinabi ni Red Guardian. Sabi ko, alam ko babae yung director nito, no? Bakit siya yes. magos, no? Tapos, no, nga, yun, no? Yung, yung pelikula. Pangsagot dun sa dialogue na meron ka na naman ba or is it the time of month? Like, the month, di ba? Sabi niya, paano ako magkakaroon? Tinanggalan niyo nga ako ng matres, parang gano'n, di ba? And it's really, nung narinig ko yon, sobra akong pumalakpa kasi sabi ko, oh my God, ito yung artista na alam niya yung character, kung saan ang galing, at ano yung hugot ng character, no? So, hindi siya yung parang, hindi siya throwaway line. Talagang, ibig sabihin, responsible yung actor, no? Na kilalanin yung character niya enough na pag binato siya ng ganon, na wala sa script, kaya niya yung sagutin. So, yun yung kwento behind that, no? So, pinabayaan ni Kate Shortland na ang sumagot ay si Florence Pugh about, that very particular memorable scene for me, no? About Black Widow. Ayan. So, ang tanong, ma'am, bakit puro siya Hollywood? Paano yung Pilipinas? Okay. Ano ang status ng babae sa pelikulang Pilipino in terms of representation and in terms of people behind the scenes, no? Yan ang aking sagot. Hindi ko alam. Okay. Naalala ko sa isang talk ko din on feminism, no? Sabi ko sa mga nakikinig, nagtry ako maghanap, no, ng parang data na katulad nung meron si Lawson. Kasi yun, it's a university generated, it's a university-based research, no, na ginagawa nila on a yearly basis. Dito sa Pilipinas walang ganon. Pero may mga studies on women's representations, no? At yun yung pupuntahan natin mamaya. May mga ilan studies na ang pinag-uusapan nila ay ano ang imahe ng mga babae sa pelikulang Pilipino. Pero hindi ito quantitative na approach. Hindi katulad ng pinakita ko sa inyo kanina na nakalagay doon na 89%, halimbawa, 78% ay pinapakita na ang lalaki ay ganito versus ganito sa babae. Wala tayong ganon, yung ganong kalaking klase ng study, no? Pero meron tayo dito sa Pilipinas na mangilan-ngilan, no, na mga pag-aaral tungkol sa ano ang imahe ng babae sa pelikulang Pilipino. At medyo nakakalungkot yung lack of data, no, kasi hindi naman porket hindi porke wala kang data ay walang need na pag-aralan, at hindi porke feeling natin na mas marami, kasi totoo naman ito, I think generally mas maraming mga babae na nakaka-penetrate sa entertainment industry, no? Maraming mga babae ang producers.
Actually, ito, Seymour, napaka-konti nang nag-aaral nito, no? Kasi marami nag-aaral about author, yung directors, pero walang tumitingin na majority ng producers sa Pilipinas, usually babae, which is really a lot different from Hollywood, no? That they are mostly male. No? Dito sa Pilipinas, mas maraming prominent people mas maraming prominent producers ang medyo babae. So very interesting 'yun. Pero walang data doon. It's really ako personally, it's more of an observation, no? And looking back at the history. So importanteng tingnan 'yon, no? Pero walang mga ganung klaseng data. At pag-iisipin mo, actually ito pa yung isa pang interesanteng tanong. Marami tayong director na babae, marami tayong writer na babae, may mga DOPs tayo na babae, may mga editors tayo na babae. Pero bakit parang lagi pa rin tayong may problema sa representation ng babae sa pelikula? 'Di ba? So, doon pumapasok yung contradiction na hindi rin porke babae ay ay feminist agad ang approach, no? So, yeah. So ito na nga yung tanong. So pupunta na tayo dun sa bahagi ng diskusyon na kung saan i-apply natin, no, yung feminist na pagtingin sa mga babae sa ating mga sariling pelikula. Okay, so i-discuss natin ano yung mga genres na meron sa Pilipinas at paano niya nire-represent ang mga babae. Ang sinasabi ko sa mga estudyante ko, no, yung genre na katulad ng comedy, action, fantasy, horror, drama, sila yung mga parang pag inisip natin mainstream, no? Pero sila yung mga pinaka-popular din na mga cultural, na mga film text sa atin, no? Kaya importante siyang tingnan, basahin at pag-aralan. At pag napag-aralan mo na, then pwede mo na i-break yung rules, no? Kasi alam mo na yung rules. Okay? So, importante na tingnan natin, pagdating sa genre ng ganito, paano ba pinapakita yung babae? At ngayon, dahil alam ko na paano siya pinapakita, I'll do my best, no, to deviate from that and maybe have female characters that would really tell a different story, no, or that would be that would at least honor women's female experiences. Okay. So yeah. Unahin natin yung comedy. Yan. Okay. Ito yung mga comedy dati, mga early 2000s, no? Hindi ko alam kung kayo ay familiar sa mga ito, kung napanood niyo siya. Kung kayo ay, well, ayun nga, kung at least familiar man lang kayo. No? So these are some of the comedy films in the early 2000s that's fronted by both male and female, no? So, dito sa Buba, ang pinakabida ay babae. Dito, ang pinakabida ay lalaki pero malaki ang role ng babae. At dito ay pantay ang babae at lalaki, no? In terms of like exposure and everything sa Pida-Dida. So, ang comedy genre is a genre that uses humor, no? To make us laugh. No? When we talk about how women are represented in this genre, at least in these movies, no, they are considered as, kung hindi sila nagger or bongangera, they are bimbos or nitwits in the case of Buba. Di nakilalayo sa title, di ba, Buba? They can also be social climbers and they are physically and less endowed beings. No? So in the case of, let's say, Ay de las Alas or Pokwang, yeah. Yan siya. Ngayon, kung maganda ka naman, no, at nasa comedy ka, sa ganitong pelikula ka lang makakapanood na kung saan ang magandang babae ay mai-inlove sa hindi kagwapuhang lalaki. At yun ang comedy doon. Kasi parang ang ganda mong babae na in love ka sa kanya. Okay? Pero never mangyayari yung gwapong lalaki sa comedy. Katulad ni, sino bang gwapo? Well, anyway, sige. Kunwari na lang, sige, si Vic Soto, although hindi naman siya gwapo, no? Pero like, someone Vic Soto, no? Hindi yan mai-inlove sa isang pangit na babae. Katulad ni Ay de las Alas. Kahit pa may pelikula sila.
Okay. So kung napanood niyo yung pelikula nila sa MMFF, yung si Bossing tsaka yung Tanging Ina na parang combine. Yeah, Um, diba? ha? May Anong title na ha? iba. Kala ko yung Aldab. Ito yung ano, Enteng Kabisote Cross. Ano. I think kabuso, oo, na crossover sa Tanging Ina. Yon. So pag inisip mo, big star na si Ai doon. Ibig sabihin, malaki na siyang artista, meron na siyang right to ano, pero hindi pa rin siya, hindi pa rin in love sa kanya si Enteng. Okay. So, yun, ganon itrato ng comedy ang mga babae no sa pelikula. So they are reduced to being objects of ridicules no and models of what not to be. And if they're beautiful, yun, rest assured they can love you kasi sabi nga ni Andrew, yung hanap ka ng pangit, pwede, no? And that's where the humor comes in. So, ang pinagtatawanan doon, hindi yung lalaki, ang pinagtatawanan doon, yung babae. Kasi na-inlove siya sa pangit na lalaki. Yun. And yun nga, a handsome man cannot fall for parang a woman na hindi kagandahan, di ba? Yun. Sino si pinsan ni Luis? Okay. Did something change? Okay. So naglagay ako dito ng dalawang bagong, ng medyo mas contemporary na comedy, no? Na pinagbibidahan ay na ang bida ay mga babae naman. Okay. So ang pinaka-successful franchise in terms of comedy na babae ang bida, which is Tanging Ina, and of course, the box office hit Kimidora. No? Hindi ko alam kung nanood kayo, napanood niyo to. They are the contemporary comedies no na ang highlight ay babae. At pag napansin niyo kahit naman papaano medyo una dito nawala yung lalaki factor. Hindi hindi pinagmukhang tanga si Ai. No? Although yung kaya I think at this point medyo dapat i-revisit na rin natin kung kumusta yung Tanging Ina because I think maybe it is saying something also about kung yung Home Along the Riles ay tungkol siya sa pamilyang Pilipino na tatay yung bida. Baka okay na rin tingnan kung yung Tanging Ina ay nagre-represent din ng pamilyang Pilipino na galing naman sa perspektibo ng babae no na comedy no na ang source of laughter ay hindi siya at ang kanyang kahinaan kung hindi yung absurdity no na marami siyang anak at kailangan niyang buhayin lahat ng anak niya na yon no. And at the same time yung Kimidora pag napansin niyo hindi conventionally beautiful si Eugene Domingo no. Pero yun nga talaga ba? Okay, pero yun nga 'di ba? Dito naka-partner niya number one CEO siya. At sino yung mga partners niya dito? So medyo kahit pa paano binaliktad niya ng onte no, yung sinasabi ko kanina na ang babaeng ang gwapong lalaki hindi pwedeng magkagusto sa or hindi nakakagusto sa hindi conventionally magandang babae no. But in the case of Kimidora, that is something that did happen no. At again, pero pagpansin nyo nga, doon pumapasok yung comedy. Di ba? Na gwapo siya, tapos hindi kagandahan si girl. Pero ganun pa din. So, si girl pa rin yung pinagtatawanan more than the guy. Mambi, So, meron yun. akong update Yes. sa'yo. No? Ano yan? Ginawa si Direk Joey. Na My ano? Love. Si May Bebe. My baby love. Nagkain laban si Vic Soto at saka si Ai de las Ay, Alas. si Ay. May Bebe. Iba pa to. Iba Aldab yan. Ito yung Kilig pa. Aldab. Yun. Yan. Hindi ko pa yun napanood. So that's good. Maybe I look into it also. Yung isang kinukwento ko yung mas enteng kaysa yan. Okay. So, yun yung sasabi natin, no? Yung pag alam mo yung rules ng isang genre, pwede mo siyang baguhin ng paunti-unti to make it more empowering to women at least, no? It may not change a lot of things, but you are at least changing something. Okay. So, yun yung sa comedy. Okay, so ang bomba at ang sex genre, this is
typically designed to, of course, titillate the audience. And ang bida talaga dito ay ang katawan ng babae. No? Ang mga babae at ang kanilang katawan. Yan. So, wala nang bomba sa Pinas, or at least the sex movies, no, hindi na siya as popular as before, no. Kasi for the longest time, pag namamatay ang pelikula, ang sex genre ang bumubuhay sa kanya, no. Kasi like people would always go to the movies to watch sex, no, to watch sex movies, yan. Ngayon nag-evolve siya at some point, medyo yung gay movies ay dumaan sa parang sex phase niya, no. Pero ngayon, maraming mga nagkakaroon ng mature themes, pero wala na siya sa free TV at sa movie houses. They are typically on streaming sites, no. But in the Philippines, ayan ang sex film. So they typically star women and their bodies. At dito, prominent pag gumamit ka ng psychoanalysis at tinignan mo yung shots, tinignan mo kung paano piniframe yung katawan ng babae, kitang-kita mo doon, no, that they are really exploited for the male gaze. So typically, in terms of stories, they are either portrayed as the victims, the martyrs, or of course, they are prostitutes. No? And it always ends badly. No? Our sex movies typically ends badly. No? Anong ibig sabihin ng badly? May namamatay, may nababaril. Either nabaril yung babae or nabaril yung lalaki at yung babae. But usually nababaril yung babae. Or kung hindi mababaril yung babae at mamamatay sa huli, babalik siya sa pagka-virgin. Marirealize niya yung error of her ways, no, at magiging virgin na ulit siya. Okay, so ganon kapangit yung treatment ng babae sa sex movies, no. Yan ay kung babasahin natin sa feminist na perspective, ha. Kasi may pagbasa din naman sa bomba genre na transgressive ito, no, lalo na yung mga bomba movies ng panahon ni Marcos, no. Kasi parang yung mga lalaking abusado, siya yung tumatayong patriarchal authority like Marcos. Tapos yung mga babaeng na-abuse, nare-rape, or yun nga, nagbebenta ng katawan dahil sa kahirapan, siya yung Filipinos, no, na ina-abuse ni Marcos. So depende to sa approach, ha. Pero since ang pinag-uusapan natin ay bomba bilang feminist, no, or ang ginagamit natin approach ay feminist, ganun yung nagiging pagbasa usually, no. So yun nga, the form of moral judgment in sex movies is gender bias, no, because it's always the woman that is to blame. So lagi, kahit naman sa mga Querida movies, di ba? Unless Querida movies of the 80s to, I think, no, kasi iba yung dynamics ng Querida movies of the 80s, no. Walang blaming ng babae doon. Pero sa mga contemporary kabit movies kasi parang babae yung laging nagiging may kasalanan, no, ng breakdown ng marriage, no, when in fact yun nga kasama dapat yung lalaki doon sa equation. So generally, ganon siya. Yung sex-positive representation remains a myth, I think at least, no, in local movies. Hindi ko alam kung may iba na kayong napanood na baka nagbago na sa buong perspective na ito. So maybe you can give me examples. Maybe I've not seen them, no. But generally, yung sex positivity ay hindi pag-aanong popular na topic sa ating mga bomba or sex movies. Yon. So, or siguro kung di man sa Pinas, sa ibang bansa, baka may mga napanood kayo na pelikula na kung saan medyo mas tinitingnan o mas empowered na yung babae when it comes to sexual matters. Yon. Kasi sa Pinas medyo wala akong maalala. At for the longest time, wala na rin kasing sex movies, no, in mainstream films. So, kung may maalala kayo. Ako napanood lang recently, no. Nakalimutan ko yung title. Love Letters. Ano yun? Sa Netflix? Yung sa Netflix. Yung, wait. Yung journalist. Yes. Parang nakipag-sex. Yung lalaki pa yung iniwan niya, no.
Yung Yeah. West or Ito library. ba yung kay Felicity Jones? Felicity Jones, Oo. si Shailene. Shailene Woodley. Yeah, okay. Hindi ko pa yung napapanood. So medyo parang ganun siya. Ayan. Parang mas ginamit yung lalaki kaysa yung isa era. Kasi I think yung babae ay nasa isang miserable marriage. Parang ganun ba yung kwento niya? Dun sa past, yung kay Shailene, Oo. yung sa present, yung journalist. Ayun, parang Okay. to arrive at the research for the article. Ganun. Ang okay nga rin sana, although hindi naman siya pelikula but more of a series, Sex Education, no? Although tingin ko medyo hindi siya kakayanin pa dito sa Philippines. Yung ganong ka-frank discussion about sex, no? And sexuality. Yun. Pero yun nga, yun yung medyo sex positive na yung approach, no, towards talking about or representing women in sex, no? At paano binabasag yung maraming stereotypes. Pangarap ko yung mga ganon din sana mga usapin pa. Kasi so far kapag may kinalaman pa talaga sa sex, kahit mga student works, no, na gusto mo naman din tulungan, pero yun na, wala kasi masyado example, kaya ang hirap paghugutan ng ideas and inspiration. No? Usually pa rin, namamatay nga yung babae sa huli, or nakakapatay siya, or na-rape siya, or na-abuse siya. Tapos hindi, kumbaga mas empowering sana ipakita yung ano yung ginawa ng babae to rise above it rather than, let's say, paano siya na-rape. No? So those are little things that you can do to change things. No? So instead of like focusing so much on how a woman is abused, for example, the focus should be how the woman actually brought herself up, no, with a support system na to get out of that abuse or to at least try and heal herself. So yun yung sinasabi kong sex positivity sana na posibleng magandang i-explore din sa ating local sa ating local representations of women. Ma'am B, meron ako. Yes. How did you look at Caterwall? Yung nanalo sa VIDSI. Hindi ko pa napanood to, Seymour. Anong kwento niya? Yung sa FilmSoc, FEU. Dalawang babae na... Ay, wait, oo. Si Caterwall, di ba? Nanalo to sa VIDSI. Si ano ba to? Yung kay... Josel Fajardo. Kay Josel. Actually, for quite a while, medyo kabatuhan din naman ako ni Josel dyan. No? So, I think there are some points during our conversation na medyo tinake into consideration niya. And then there also something na, kasi yun nga yung sabi ko sa kanya, it is hard to tell a story, Josel, about two women na kasi may mga sabi ako sa kanyang shots na ito medyo medyo mas titillating ito, or ito medyo naka-frame to as erotic kahit na medyo violent yung dating. Yun. So yung sabi ko, yun yung mga ingatan mo. Pero siguro, syempre dahil tapos na yung pelikula, wala na akong, hindi na siya na kasama na na-apply. No? There are, I think, good, interesting insights about it, but then there are also things na sabi ko nga, it's really brought about by the fact that it's a man who's doing, who acted it, no? Kaya meron pa rin talagang may mga concerns pa rin, parang gano'n. So, oo nga, Caterwall pala yun yung kay Jose. Ang tagal namin yung pinag-uusapan. Pero ayun, may mga ano naman siya, may mga parang tinake into consideration siyang advice ko. Pero largely kasi dahil hindi naman kami nag-usap ng sinusulat niya, talagang nung nakikita ko na lang yung video footage. So wala nang masyadong option to like redo some of those things na parang sabi ko sa kanya, ito mention ang totoo, ito ganyan yan, or ano ibig sabihin nito. Yung mga nagawa niya, may mga bagay siyang nagawa ng paraan. Kasi after its screening, no, yung parang tiningnan ito, kinonsider ito as in a way, no, an attack against the patriarchal society. Yes, it is. Yeah. Twist of the story, no. So
medyo tiningnan yung pelikula ni Josel, kahit na meron ito nung yung scopophilia or Yes, yun, exactly. o yung pagdaan ng camera doon sa katawan Yeah, at sa yan, kwento exactly. ni Queenie or ni Andre, Uh, no? Pero yung yun, tama, tama. sabi, justified naman ito because of the twist of the story at the end. At the end. Pwede Kaya nga rin ng mga students. Yun. kaya tama din na maganda siya evaluate based on like the totality of it. Pero totoo din na alam mo nga kasing syempre ang ang camera din ay yun nga ni-utilize din naman niya kung ano yung typical na ina-associate mo sa ganong genre, ni-utilize niya. Pero tinurn niya on its head, parang gano'n. So interesting din naman yung pagkagawa ng Caterwall. No? At largely nga, nakakatuwa din no, na at least at that point, medyo na, yun nga, kinonsult din naman ako ni Giselle about it. So I think medyo a number of the scenes medyo ay na ano niya na tweak niya ng onte. So tama din naman. Actually, na-remind niya ako ay parang Thelma and Louise pero mas ano lang to, mas well overtly gender based talaga, no? Tsaka yun nga, mas konting violente kaysa sa Thelma and Louise. Pero parang mas ganun yung ano niya, yung dating niya sa akin at least. Nasaan na pala si Giselle ngayon? Bigla ko daw tinanong. Hindi ko siya masyado naririnig ngayon. Actually, hindi ko alam kung kasama ni Romel, ni Rocket. Hindi ko alam kung magkasama sila sa cinematography. Alam ko hindi masyado Kasi si Rocket usually lagi kong kausap But anyway, ayun. So, maraming salamat doon sa na yon sa interesting na insights on Caterwall. No? So, I mean, pinapanood to sa mga estudyante. John Seymour. Baka na-lost sila sa atin. Familiar sila. May nakapanood ba ng Caterwall? Nalalost sila sa pinag-usapan natin. Nilagay ko sa link. Meron ba nakapanood niya? Nanalo yan ng grand prize sa VidC. Sa first. Sa VidC. Very interesting din yung ano na yan. At maganda doon kasi medyo sensitive naman talaga si Giselle. That he asks for talaga advice and things about it. So on another note, no, gusto ko ring i-stress, no, maraming thesis films kasi before sa Binild, pinapakita yung katawan, no, ni Rhea Molina. If you're familiar with Rhea Molina, yung bida sa Ophelia, may napanood ako. Prostituted woman siya. Tapos sa mata ni, nakalimutan ko yung title, no. Pero nagulat ako na ang director nun ay babae. Okay, so yun. So ito yung pino-point out ni Ma'am B kanina, no, ni Dr. Cherish Bellion na hindi porke babae yung director mo or babae yung cinematographer mo ay hindi na siya magko-commit nung scene of the male gaze. Tama, ayan. So maging conscious kayo yung parang kung ganun yung gagawin ninyo, dapat klaro kayo bakit ganun yung shot na gagawin ninyo. So kung halimbawa, uulitin niyo yung parang, sige, lingering shot, i-focus natin yung ganitong korte ng babae. Kailangan klaro sa sarili ninyo na meron siya talagang kinalaman sa kwento at hindi siya para mag-titillate lang o mag-arouse ng ng audiences, no. Kasi mahirap din naman sabihin wag yung gagawin kasi may function siya. So maganda yung binigay na example ni Seymour na dun sa Caterwall. In the end, may pinuntahan yung ganong klaseng eksena. Kaya kailangan tingnan mo rin yung overall totality ng pelikula. And for like, if you're going to produce movies or like create your own content, no, kung gagamitin niyo yun, kailangan klaro sa inyo why you are doing that kind of shot, no. Okay. Pupunta na tayo dito, Sophia, yung tanong mo. Iko-contextualize ko siya gamit yung action genre, no? Para at sasagutin ko rin mamaya ano yung femme fatale, no? Saan siya nanggaling. Okay. So sige, pumunta tayo sa action genre tapos itatahi ko yung tanong sa atin ni Sophia.
Okay, sa action genre in the Philippines at least is typically associated with men. Okay, so it's associated with the favorites of our fathers, no? Si Fernando Po Jr. and of course a lot of these other action stars, no? In the action genre, so as a genre, no, the action is dependent on spectacle and larger than life scenes. Kaya importante sa action yung may barilan, may car chase, importante yung bugbugan, at importante, unfortunately, yung ang babae ay ginagamit na spectacle sa action. Okay. So, sa genre na ito, ang babae ay kadalasang ginagamit bilang plot device or bilang character motivation. So, kailangan klaro sa inyo kung kaninong kwento yung kwento ninyo. Kwento ba siya ng isang lalaking character or kwento ba siya ng isang babaeng character, no? Kasi usually, pag pinag-usapan natin ng action, ang babae ay ginagawang plot device. So, ano ibig sabihin ng plot device? Para tumakbo yung kwento, no? At sa action, para magkaroon ng opportunity yung lalaki na ipakita ang kanyang virility, no? Ang kanyang kagalingan at ang kanyang pagkamacho. So, kaya mapapansin niyo sa action movies, bakit parang kailangan laging mabastos ng babae, no? Kasi nga, it's a way para ipagtanggol siya ng lalaki. At the same time, ginagawa rin siyang character motivation para paggalawin yung narrative ng lalaki, no? Or as a way for him to regain his manhood. Anong ibig sabihin yan? Yung character na lalaki, kung dati wala siyang pakialam sa nangyayari sa kanyang community, dahil hindi naman siya directly affected, nagkataon, kinidnap yung kanyang lola, magbabago siya. Bigla siyang magkakaroon ng pakialam. Or ni-rape yung kanyang girlfriend, magbabago siya. Kasi meron na siyang motivation to change. Diba? So, ganon typically ginagamit ng action genre ang mga babaeng characters. Okay? And again, women tend to be fought over rather than they are the ones fighting. They are avenged rather than they are the ones doing the avenging. And they are always the threatened object, no? So laging kailangan they are put in danger precisely for the men to save them. Okay. Ang femme fatale na isang characterization ng babae na nagmula sa history ng film movement, no? Ito ay nung 1940s. Ito yung film noir, doon talaga lumabas yung mga femme fatale. So yung mga femme fatale, sila yung mga babaeng gumagamit ng kanilang sexuality, no? And they kaya ang tingin sa kanila ay darker characters because they use their sexuality to get what they want, no? And to make men do things. So yun yung ibig sabihin talaga ng femme fatale. There are transgressive qualities to them, but then they are also creations of a patriarchal conceptions of what a woman is, and that is that sexuality is dangerous, that sexuality is dark. Yun yung sinasabi natin sa notion ng femme fatale. Kaya yung tinatanong kanina ni Sophie na hindi ko makita yung chat. Asan yung chat? Let's see. Yeah. Yun nga, ano yung femme fatale and how owning your sexuality and femininity is deemed as dangerous. Precisely, yun talaga yung pinanggalingan niya. No? Pero pag inisip mo, construction din siya ng patriarchal mind. Kasi, bakit siya construction nga ng patriarchal mind? Precisely because, yun nga, tinignan yung sexuality ng babae bilang dangerous, bilang dark. Ang sexuality ng babae, hindi dangerous at hindi rin dark. Diba? Pero yun nga yung kinakast nilang role sa mga babae pagdating sa film noir. Kasi ang film noir is a combination of a little bit about Western, action, yun. So, lumabas siya sa Hollywood sa isang particular time na napakahigpit ng censorship sa Hollywood, no? Kaya yun yung ginawang pang cover ng
Hollywood para makapagpalabas pa rin ng babae na sexy pero equally dangerous. In a way, sumasabay siya ng onte sa sex bomba genre natin, no, na ang sexuality ng babae madumi, which is really not good. Okay. Unless yun nga, may mga film noir na transgressive yung pagka-femme fatale ng mga babae. Yeah. Okay, contemporary action movies like this one are two that I can think of, by bust ni Ann Curtis at yung Maria ni Christine Reyes, no. Hindi ko alam, pero generally kasi kapag babae naman ang naging bida sa isang action film, they are typically framed as very maternal, no, who needs to protect their children, whether biological or adoptive. And otherwise, yung journey ng babaeng action star ay typically in search of a father figure or inspired by a father figure. Or sometimes it is derived from exaggerated statement of sexuality. No? So yun yung dark na sexuality na pinag-uusapan natin. As for example, although hindi ito judgment ng buong pelikula, titingnan lang muna natin kunwari yung poster. Itong poster na to ni Christine Reyes, for example, sa Maria, alam mong sexuality yung pinaproject ng character, no? In a way na pag inanalyze mo siya gamit yung visual language, leather kasi to, ang leather is typically associated with BDSM, yan, ganyan. Tapos yun nga, lalaban ka pero the dress, you're wearing a dress, no, where most of the time pwede ka talagang mapatay kasi number one, hindi siya convenient na panglaban. Tapos pag mapapansin niyo yung mga babaeng action stars or at least mga babaeng actresses natin na pumapasok sa action, hindi nakatali yung mga buhok. Kaya ang ganda nung eksena sa Birds of Prey, na yung fight scene na nila dun sa huli, no, ng Birds of Prey kasama si Harley Quinn. 'Di ba pinahiram siya ng ponytail, pinahiram ni Harley Quinn si who's this, the girl who sings, ng ponytail. Kasi I mean, you go into war like you are going into war, no? So you have a uniform, you don't dress up like this, parang ganon. Pero again, this is only an analysis of the poster, no? So iba naman kapag pinag-usapan naman natin yung mismong pelikula. So yun. Okay. At saka babae at baril. That's also something na very interesting, no? Yung portrayal ni Janine Gutierrez. Yun. Tapos, yung extra service, sila R.C. Munoz and Jessamine Jola. That's also one. Erich Gonzalez. Yun. Interesting din yung We Will Not Die Tonight. So kahit pa paano, pag inalam ninyo yung mga stereotypes ng babae sa action at gusto niyo siyang baguhin, kailangan baguhin niyo siya coming from your knowledge na, ganito sila dati. So how do I try and make them more humanized? Parang ganon. Okay, so hindi naman nila kailangan maging superhero level, no, for us to humanize them, but like, what is the motivation? Diba? Yan. Okay, sa fantasy naman, ang fantasy generally highlights our culture's myth and tradition. And in fantasy genre, the woman is typically an allegory, no? Or they symbolize the masculine fears and desires. Kaya dati, ang mga aswang, mga manananggal, mga babae, no? At kailangan silang mapatay ng bidang lalaki kasi it's a way for the men to overcome their fears, no? And their fear is projected towards women. Okay. So yung ganitong klaseng pag-analyze, ito yung psychoanalysis.
Okay. So, kumbaga, ako yung lalaki, tinitingnan ko yung babae bilang isang fear ko, and that's the reason why in fantasy genre, the common villains are usually women creatures, di ba? Kaya, kaya, um, transgressive yung kapag may mga fantasy movies tayo na ang manananggal hindi necessarily babae, pwede siyang lalaki. No, sa literature kasi ang manananggal, babae-lalaki siya, hindi siya babae lang. Pero sa mga pelikula, they are typically babae. Ang mga aswang, wala siyang gender, pero gender natin siya pagdating sa pelikula. So very important yon na dapat nating tandaan pagdating na sa fantasy genre. And also in contemporary, no, at least in some contemporary fantasy genre, women are once again relegated to the home. So imaginein mo naman halimbawa, gagamitin ko na example yung Enteng kasi hindi lahat din ng fantasy ganito. Pero like for example, in the case of Enteng, sino ba ang may power sa kanila? Si Enteng o si Faye? Di ba si Faye? Pero bakit si Faye nasa bahay, laging nakikidnap o kailangan lagi i-rescue ni Enteng? Eh si Enteng ay tao. Wala siyang power. Pero siya yung may kakayahan na mag-rescue sa ating bida ay kay Faye na may power, 'di ba? So imaginein mo yung mga ganon na characters ng fantasy, no? I think even when we talk about like Western fantasy literature, 'di ba, one of the greatest criticism, for example, ng Lord of the Rings is that there really isn't a substantial female character in there. I mean, Lord of the Rings is a well-loved literary classic, and the films are also well-loved. But generally, like the women are missing in there. And even when we talk about, as for example, Harry Potter, even if we have Hermione there, but like she's the only, para siyang Mako Mori, di ba? She doesn't count technically kasi siya lang yung may maayos na representation doon. But like the rest are sobrang hindi develop yung characterizations nila. Kahit ba sabihin natin, ma'am, character? Yeah, sige. Seymour. Hello? Ma'am B, no? Para silang token character. Just yun. putting a female character in the film. Yes, exactly. So, yun yung nakakalungkot, no? Yung notion ng tokenism, di ba? Kailangan sana may value yung babae mo sa pelikula. So walang masyadong dialogues, parang gano'n. Kahit naman si Ginny Weasley, di ba? I mean, like, technically, para siyang Hermione in a way na matalino siya, sensible, may point, pero hindi siya highlighted generally kahit sa books, kahit sa film. Okay? So parang lumalabas lang, kailangan niya lang talagang lumabas kasi siya yung leading lady ni Harry Potter. Ganon. So, tingnan ninyo, no, kung paano ang fantasy ay also very disempowering to women. Hindi ko lang alam in recent times in other movies kung ganon. Hindi ko kasi medyo kinakategorize si Darna, no, as fantasy. And even then may mga film si Darna na tumbling, no, na hindi porke superhero siya, empowered siya, no. So may mga pelikula lang talagang medyo hindi ito masyadong yan. So kung may maiisip kayo ng mga examples pa on fantasy, no, and how they depart from traditional representations of women, you can also put that in the chat. Okay, pumunta tayo sa tinaguriang women's genre, no. Ang nakakalungkot lang kasi as opposed to other genres, for example, melodrama is something that's a bit denigrated, no? Kasi parang ang tingin natin sa melodrama ay puro iyakan nga lang. The same way that, for example, chick lit sa US is also something that's denigrated, no? Pag sabi natin denigrated, yung parang medyo mababa ang tingin. Parang hindi siya legitimate genre na dapat natin kina-consider, no? So, ang melodrama, kahit US yan or Pilipinas,
is typically seen as a woman's genre because it focuses on women's concerns, issues, and conflicts. I am saying it's a woman's genre precisely because of this, no? Pero generally, not all melodrama can be considered feminist. So, babalik ulit tayo sa kanina pa namin sinasabi ni Seymour na hindi porke babae, ang gumawa ng pelikula ay automatically feminist na siya. Okay, so ang melodrama, it's a woman's genre precisely because ang bida dito ay babae, may mga pinag-uusapan na issues and concerns dito na typically sa babae, but hindi necessarily feminist siya. Okay, so mamaya explain ko bakit hindi necessary na feminist siya. Yan. Okay, so ang melodrama usually ay ganito niya pinapakita or nire-represent or ito yung imahe ng mga babae. So they are defined by their relationship with the man, romantic relationship. A number of melodramas in contemporary times have become this one. Na yung melodrama siya pero yung buhay ng babae parang umikot na lang dun sa problema niya sa jowa niya. Okay. There are other female characters, but it's usually as a part of a love triangle, or kung hindi man siya part ng love triangle, siya ay forever best friend, na hindi sila nag-uusap ng ibang bagay. Ang pinag-uusapan nila lagi ay yung love life ng pinakabidang babae. So parang yung best friend ay nag-i-exist lamang para lang may kabatuhan ng dialogues yung bidang babae tungkol sa lalaki. Then the woman's place is always in the home and her problems and concerns are always traced within the bounds of being a wife and a mother. So generally, lalo na sa Pilipinas, ang melodrama is typically the stories of women as mothers and as wives. So for the longest time yun siya kasi nga sa Pilipinas, masyado ang primer or we put so much emphasis on the family as an important unit of society. At ang characterization na ito ay matitrace natin sa 3 stereotypes sa lipunang Pilipino. Kilala nyo ba to? So syempre, si Sisa, si Maria Clara, at si Virgin Mary. So si Sisa, siya yung transgressive na babae na gagawin ng siya yung nanay na gagawin ang lahat para sa dalawa niyang anak. So in short, siya yung stereotype ng Filipino nanay, who will do everything for the children and the family. Then si Maria Clara, na matiising babae, siya yung ganong character na natin. Then of course si Mama Mary na siya yung virginal na babae. Sa action films, siya yung papakasalan ng bidang artista. Hindi papakasalan ng bidang lalaki sa action movie ang isang prostitute or isang babaeng nakilala niya sa bar. Definitely not. Okay. Hindi ko sinasabing negative itong lahat. So marami na rin mga pag-aaral na nagbibigay kay Maria Clara ng feminist reading, kay Sisa ng feminist reading, at kay Virgin Mary ng feminist reading. Pero ang sinasabi ko lang, generally, the way that we stereotype women are mostly based on these 3 very familiar images of women in our society. So dyan ang galing ang ating idea ng character na babae. Okay, so may pagbabago ba? May changes ba? Okay. I think some of the changes, although this is in contemporary times because mamaya may pag-usapan tayong pelikulang pinalabas ng 1980s na very radical ang pagtingin sa very feminist ang pagtingin at ang pagtingin at paggawa sa kanyang kwento. But in at least medyo in a little bit contemporary times, 90s to 2000s at least ang Star Cinema, bago yung gumawa ng napakaraming rom-com na yon, ay nag-specialize talaga sila sa napaka-okay na mga pelikulang tungkol sa mga babae.
So Madrasta and Separada are examples. I think this was in the late 90s. No, both are considered crucial in the images of women in melodrama precisely because they talk about another aspect of being a woman, no? And this aspect has something to do with being a stepmother in the case of Madrasta. No? So usually ang stepmother in stereotypes ay largely nakuha natin sa fairy tale, no? Yung wicked, evil stepmother, no? Ganun yung typical na representation ng mga stepmothers. Pero sa Madrasta, binago niya yan. Binago niya yon. Hindi siya evil, hindi siya wicked, pero hindi rin siya kime at hindi rin siya walang opinion, no? So siya ay pinakita bilang isang pragmatic, strong, financially independent na babae. Ganon din sa Separada. Dito sa Pilipinas, mahirap magkwento ng pelikula na tungkol sa annulment, no? Or sa paghihiwalay ng mag-asawa kasi lahat kailangan ng genre natin at the end, kailangan mong panatiliin ang pagbubuo ng pamilyang Pilipino, no? So yun yung mga ng genre dito sa Pilipinas. Pero sa Separada, hindi siya ganon. So ang kinento niya yung breakdown ng marriage at kung paano sa huli kailangan nilang maghiwalay, no? At ano ang ibig sabihin nito sa mga bata na nakaka-witness ng ganitong klaseng gulo sa kanilang pamilya. So it's totally a no-no pagdating sa mainstream movies, no, at that time, no, to talk about like separating from your husband, no, in our society. And these two films also showed how these female friends are not rivals. They are not part of a love triangle. They don't compete for power, but women around them are part of the support system. So yun yung maganda. Okay. Napaka-konti ng ating mga pelikula na ang focus ay female friendships. Sobrang konti, no? Sa Hollywood in recent years, ang isa sa parang kino-consider nila na magandang representation ng female friendship ay yung Bridesmaids, no, ni Judd Apatow, no, nila Kristen Wiig, yan. So yun yung parang tungkol talaga siya sa friendship ng babae, sa ups and downs, sa conflicts, no, sa may inggitan, pero paano nila sinusolve. Yeah. Then, etong mga pelikula rin na ito, so even though these are both in the context of the family, no, kasi sa Pilipinas talaga, hindi mo pwedeng maialis ang melodrama sa konteksto ng pamilya. Yun yung limitation ng genre. Na again, pwede niyong basagin. No? Pero ang dalawang pelikulang ito, ay tungkol siya sa pamilya but also at the same time, ipinapakita din ang babae bilang isang tao na may career sa kaso ng bata-bata, paano ko ginawa, at sa kaso nito ay ano yung travails ng isang pagiging OFW. No? So they are not weak women in a way, or they come from a position of weakness but then they emerge in a position of strength. No? And when we talk about strength, hindi to kailangan physically shown. No? Kasi ang strength, pwede mong ipakita emotionally and psychologically. No? At ito yung maganda sa melodrama, for example. No? And they both have the courage to leave what they love to find happiness. They are someone who are concerned with economic and social challenges, and they are not just object of men's desire and fantasies. In short, yung pelikula, hindi ang pelikula ay nakasentro sa kanilang storya at sila ang nagpapatakbo ng storya nila. Hindi sila plot device at hindi rin sila character motivation. Okay. These are also some examples of melodrama, although, syempre, paano din natin siya babasahin is also a different thing. No? Syempre, iba ang pagbasa sa Everything About Her at iba rin ang pagbasa sa One More Chance and a Second Chance. No? This one, meron siyang moments of transgressiveness, no? Pero ibinabalik ulit sa typical na babae bilang isang tao na kailangan na nasa relasyon para lumigaya at sumaya, or babae bilang isang
bilang isang tao na tagaayos ng isang relasyon, no? When in fact dapat it's something that's shared between a man and a woman, no? So yung One More Chance, may mga ano yan, may moments of empowerment, pero talagang marami pa rin yung moments na ibinabalik tayo sa stereotype, no, ng babae. So ang Everything About Her naman ay kakaiba din in a way na it talks about two women and how even though someone is not your mother and you're not related by blood, but that someone can be more of a mother to you than sometimes your own mother. Which is also in a way a bit transgressive in our society, no? Kasi sa atin, importante talaga yung family by blood. Hindi siya family by choice. No? So very simple, very interesting din. At pinakita din dito yung travails ng babaeng pinili ay career over family, no? Which is also again an interesting aspect of it, no? Na kasi sa atin parang we judge women who chose careers more than their family and their children, and then we really judge them harshly, no? So pinakita nung Everything About Her yung ibang aspeto nito, no? At kung paano siya hinarap ng isang babae also. So very interesting din yung Everything About Her. Okay, so para sa ating pagtatapos, babalik ako ulit doon sa mga test na pinakita ko sa inyo kanina, no? What makes a movie feminist? Babalikan ko na lang yung Magnolia. The cast is at least largely female, no? At least the female character talks to each other about a million things other than men, and they genuinely like each other, and the relationship between men and women is far more important than they have with the man. And I think most importantly, it has to be written and directed by a woman who knows women's issues, who has a very interesting view of what women is, no? At dito ba sa Pilipinas may ganyan bang pelikula? Actually, very interesting kasi tingin ko baka nga hindi Magnolia test ang gusto kong itawag dito. Baka mas gusto kong itawag dito ay moral test. Ano ba yung moral? Isa itong pelikula ni Marilu Diaz-Abaya na sinulat ni Ricky Lee na tungkol siya sa pagkakaibigan ng apat na babae na noong panahon ng 70s to 80s, no? Itong apat na babae na ito, pinakita dyan yung friendship nila. That's not really all about men. And pinakita equally yung buhay nilang apat. So wala siyang may pinakabida, may hindi bida. So equally, ano yung dilema nila? Ano yung dilema ng isang babaeng nakipaghiwalay sa asawa? Ano ang dilema ng isang babaeng na-awaken sa dictatorship ni Marcos ng panahon na yon at sa kilusan? Ano ang ibig sabihin na mapangasawa mo ang isang lalaki na sobra ang identification sa kanyang pamilya na hindi kayang tumayo sa sarili niya. Okay? At kung ano-ano pa. So these four women, the stories about the four women and the issues about women during that time, which includes, of course, abortion, family, friendship, activism, and kung ano-ano pa. No? So, diba? Ha? May homosexuality pa, di ba? At yes, exactly, may homosexuality pa. So sobrang complex ng pelikula, no? So kaya nakalagay dito, ex-wives, unwed mothers, drug users, hiwalay, number 2, teenage escapades, disgrasyada, generation gaps, chismis. Okay. So, at pinakita yon, no, na in all of its complexity, no? Kaya sabi ko nga, bago pa ata magka-Magnolia test, kasi ang Magnolia lumabas lang ng 1989, ang moral lumabas ng 1982. Ibig sabihin, nauna pa tayo na magkaroon ng isang pelikula, no, that actually largely fulfill what a feminist movie should be about. And the thing is, it's directed by a woman, diba? And of course, Ricky Lee has been very conscious about like how women are represented, no? Kung mapapanood niyo lahat ng gawa ni Ricky Lee, hindi ang gumagawa ng pelikula na ang mga babae ay hindi complex. Complex 'yan, no? So what does it mean to write a feminist story, no? Hindi natin hinihingi na kailangan maging perfect yung babae. Hindi natin hinihingi na kailangan flawless siya. Hindi natin hinihingi na dapat hindi siya nagkakamali.
because those are also all patriarchal constructions. Any idealized image of a woman is a patriarchal construction, no? So anong hinihingi ng isang feminist na pelikula? Naisulat natin ang kwento ng mga babae bilang mga totoong tao, no, na sila ay nagkakamali pero kaya nilang bumangon sa pagkakamali. Minsan tanga sila pero kaya nilang magising sa pagkatanga. Minsan meron silang support system, no, na pwedeng kasama niya yung mga babae at mga lalaki, pero largely, female friendship as something that's really supportive of each other, no? So yun yung ibig sabihin ng isang feminist approach sa paggawa ng pelikula. And hopefully, at least people behind the scenes, no, also include a number of women. And hopefully, people who will watch these movies and who will write about it would understand why they are coming from this perspective. Because the thing is, and I think this is the reason why largely melodrama and chick flick or chick literature are mostly mababa ang positions sa cultural taste, is because men are the ones who review them. And for men, women's problems sometimes seem trivial, no? At yun yung nakakalungkot. And so for the longest time, yung mga ganitong klaseng pelikula, hindi sila napapabilang sa canon na pag-aaralan mo, hindi sila napapabilang sa mga pelikula that are considered the best, because the people who write about them do not possess initially that kind of thinking about movies, no, and the stories of women. Okay? So yun. To end this, ayan, ito ang mga strengths ng feminist film criticism. Kasama dyan yung paano ito nakakontribute sa ating pagkaintindi sa gender, no, at paano ito nakakaapekto sa pinoproduce natin ng mga images ng pelikula. Importante din dahil siya yung nag-call ng attention na kulang ang mga babae sa likod ng camera, no? At kailangan nila yon. Hindi pwedeng puro lalaki lang ang nasa likod ng camera. Of course, may weaknesses din siya. Siyempre, yung sobrang focus sa gender na baka may iba itong aspekto. Pero again, kayo naman ang pipili kung anong perspective ang titingnan ninyo or gagawin ninyo. And then, sometimes may tendency siya na mag-privilege ng Western-based analysis and jargons. Kaya nga importante sa akin kanina yung kinuha ko yung Magnolia at ginawa ko siyang moral. At fitting siya kasi ito yung isa example ng post-colonial practice na or work. Yung ganong klaseng kinukuha mo siya, inaari mong sayo. Kasi sa totoong buhay, minsan nauuna tayo. Minsan tayo pa nga ang dapat iniaangat, no, na example. Except, yun nga lang, dahil tayo ay nasa periphery or nasa laylayan, hindi tayo gaano nabibigyan ng boses, no. So, yun. And that concludes my sharing for today. I hope marami silang natutunan sa akin, Seymour. At sana nakatulong din ito sa kanilang magiging project sa iyo. Maraming salamat, no, Ma'am B.